Today, we are announcing an indictment charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Formal nang kinasuhan ng United States Department of Justice ang 94-year-old na si dating Cuban President Raul Castro. Ang kaso ay naugat sa partisipasyon nito sa pagpapasabog sa dalawang civilian aircraft noong 1996 na nagresulta sa pagkasawi ng 3 U.S. nationals. Kasunod ng anunsyo, sinabi ni U.S. President Donald Trump na tutulong ang Amerika para muling ibangon ng Cuba na ngayon ay nasa matinding krisis. Tiniyak rin nito na walang puwersa na gagamitin para sa planong ito. No, there won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess. And they've sort of lost control. Nauna nang naglabas ng mensahe si U.S. Department of State Secretary Mark Rubio sa mga mamamayan ng Cuba na sana ay buksan ang isip at tanggapin ang tulong ng Amerika. Si Mark Rubio ay mula sa lahi ng Cuba kung saan nanggaling ang kanyang mga magulang. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Kasunod ng anunsyo ng Amerika, naglabas ng pagkilala kay Castro si Cuban President Miguel Diaz-Canel bilang pagpupugay sa dating leader. Raúl ha sido ante todo un maestro, un jefe que compromete y cuyos pasos uno trata de seguir cada día. Pero también ha sido un amigo entrañable y yo lo siento como un padre. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Ayon sa Cuban President, nananatili ang karangalan nito sa mga mamamayan ng Cuba na nagmamahal sa kanya. Ang nangyari anya noong 1996 ay bilang pagtatanggol lamang ng Cuba sa sarili nitong teritoryo sa kabila ng maraming beses na babala mula sa kanila. 4 na miyembro ng Brothers to the Rescue Mission ang patungo sana sa isang humanitarian mission sa Cuba noong February 1994 upang tulungan ang mga Cubano na nooy tumatakas sa rehimen. Ngunit pinuntiryan ng Cuban military ang kanilang civilian aircraft kaya ito bumagsak. 3 sa mga sakay nito ay U.S. citizens. Beverly Saison, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.